Teacher Michelle po, alika. Palain mo kami. Matapos ang ating isang henerasyon ng mga... Maraming salamat po. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay manalangin muna. Ama namin sa langit, salamat sa umagang ito. Patuloy kaming makapagpuri sa inyong dakilang pangalan. Gamitin mo nga po ako, Panginoon, upang maihayag ang mensahe mo sa umagang ito. Buksan mo po ang aming mga puso, ang aming mga tainga, ang aming mga isipan, na marinig po namin ang mensahe galing po sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung matatandaan niyo po, nung minsang tumaya ako dito dahil magse-celebrate kami ng 40 years ni Pastor na wedding anniversary, nabanggit ko yon 40 years in the wilderness. Kasi yun talaga yung mensahe na i-prepare ko, naghihintay lang ako ng tamang panahon kung kailan ko siya maibabahagi sa inyo. Tamang-tama, hindi ngayon masyadong makapagsalita si Pastor at ina-asthma siya. Kaya ngayon ako ang nakasalang. So ang titulo, syempre, 40 years in the wilderness. Kung gusto niyong mabasa itong phrase na ito, nasa Deuteronomy chapter 8, verse 2. Gusto kong tingnan natin itong years in the wilderness ng mga Israelita na bagamat naging mahirap, ipinakita ng Diyos ang kanyang power at ang kanyang guidance at ang kanyang presence sa kanila. So doon ko rin po i-relate ang ating mga buhay-buhay sa umagang ito. Although sa mga challenges na pinagdadaanan natin, nandyan palagi si Lord. He will always be with us. Nabanggit na rin ni Pastor, 40 years is one generation. 40 years, 10 taong dekada. Kaya isa siyang generation. Kung mapapansin ninyo yung number 40, na-mensahin ko na rin ito noon pa, kung ano yung significance ng 40 sa buhay ng mga mananampalataya ng ating Panginoon. Sa Old Testament, makikita nyo agad na prominente sa 40 years na yan, si Moses. Yan, sa Exodus chapter 24, verse 18. The Lord told Moses to come up on the mountain. That was the mountain of Mount Sinai. Because he will give Moses the tablets of stone with the law and commandments God had written for their instruction. So, Exodus 24:12. Makikita nyo doon, nung bulay-bulay ko to, yung tablets of stone na yon were the work of God. With the inscriptions, with the handwritings of God na ibinigay niya kay Moses. Pero, nung pagbaba ni Moses doon sa Mount Sinai na yon, nakita niyang sumasamba sila Aaron at ang mga Israelita sa golden calf. Kaya binasag niya yun eh. Pero dumating din ang panahon na kailangan niyang umakyat uli para siya naman ang gumawa ng tablets of stone at sinulatan na lang ng Panginoon. Pero ang ganda sana nung pagkakataon na yun, kung yung first tablets na yun, the workmanship of God Himself. Doon sa mountain na yon, Moses, Exodus 24:18, stayed on the mountain 40 days and 40 nights. Imagine nyo yun? Nandun siya sa bundok, nakikipag-usap siya sa Panginoon. Sa New Testament, maaalala natin sa 40 days na yan din and 40 nights ang ating Panginoong Jesus. Matthew chapter 4, verses 1 to 2. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Doon natin narinig sa Panginoon na man does not live on bread alone,
but on every word that comes from the mouth of the living God. Significant ang 40 days and 40 nights kay Moses at kay Jesus. Pero sa mga Israelita, ang haba noon, 40 years in the wilderness. So mag-word study muna tayo. Ano ba yung wilderness? It means desert. With barren areas of sand dunes or rock, as well as pasture land. So maraming areas doon na wala talagang tumutubo. Disyerto eh. Pero may mga areas naman na mayroong pasture lands. Significantly, with areas bounded by mountains. Kaya nandun, malapit lang yung Mount Sinai, malapit yung mga surrounding mountains doon sa disyerto. And this desert was significantly applied to the rugged region north of the Dead Sea and east of the Jordan River. So yung Dead Sea, mamaya papaliwanag ko ano yung significance ng Dead Sea sa buhay nila. Sa Unger's Concise Bible Dictionary, nakalagay doon, it was in Kadesh Barnea that the people of Israel chose to disbelieve God and wander in the desert for a whole generation of 40 years. So doon pinapaliwanag, ano daw ba talaga ang 40 years? It's one generation. So yung mga 40 years old na dyan, pag one generation na kayo. Kahapon, tinatanong ko yung mga anak ko, alam nyo ba ilang taon si Moses when he spoke to God, to the Egyptian Pharaoh, nung panahon na yon? So hindi nila, sabi niya 40, 50, hinuhulaan nila. When Moses was faced with a challenge, he was 80 years old. 80 years old na siya noon eh. Nung nakikipag-bargain siya kay Pharaoh. At 40 years in the wilderness, kaya when he died, he was 120 years old. So what happened in the wilderness? So background study muna tayo. Matatandaan ninyo yung Joseph and the 12 tribes of Israel settled in Egypt after the famine. Kaya nga doon yung binenta si Joseph, naging ruler siya sa Egypt, naging kanang kamay siya ng Pharaoh. And there was a time that the Israelites became many. Talagang they multiplied so much, naging threat sila sa Egypt. And the Egyptian Pharaoh said that these Israelites may sometimes join their enemies and attack them. Kasi ang dami na nila eh. So doon sa Exodus chapter 1 verse 6, matatandaan natin, Joseph and all his brothers and all that generation died. So kahit na nakatira sila doon sa area ng Egypt na Goshen na tinatawag, kaya nga pag poprotect tayo ni Lord from the storms and whatever, ang tawag natin sa area natin kasi nasa Goshen tayo. So, all those generations, wala na sila, patay na lahat sila. And a new king to whom Joseph meant nothing came to power in Egypt. Exodus 1, verse 8. So the Israelites cried to God because of their slavery. Kaya mapapansin niyo yung mga kwento na they were building pyramids, they were building, using those bricks and mortars na slaves sila ng mga Egyptians. And they cried to the Lord. And God heard them. So, when they left Egypt, there were 600,000 men on foot. Hindi kasama dun yung mga bata, hindi kasama dun yung mga babae. Ang kinakount lang kasi sa Hebrew culture ay yung mga lalaki. Kaya nga sinasabi, ang mga babae daw walang count yun sa society eh. Kaya yung mga traditional beliefs natin na ganon. So 600,000 silang umalis doon from Egypt. Pero nung inattack sila ng mga Egyptians at hinabol sila, there were 600 best Egyptian chariots plus other chariots na
other horsemen na humabol sa kanila during their escape from Egypt. So what happened in the wilderness? Dito papakita ni Lord yung kanyang power and majesty. First one, Exodus 13, hindi, nalilito tuloy si Asi sa akin. Wala muna. Exodus 13:17. God did not lead the Israelites on the road through the Philistine country, though that was shorter. Kasi pwedeng hindi naman sila paikot-ikot dun sa disyerto na yun sa Kadesh Barnea. Pero pinaikot-ikot sila ni Lord. Dapat tatawid lang sila dun sa Philistine country. Pupunta na agad sila dun sa promised land na sinasabi ng Diyos. Pero ang sabi ni Lord sa Exodus 13:17, if they face war, they might change their minds and return to Egypt. So alam na yun agad ni Lord na pwedeng mangyari yun. So tayo kaya sa wilderness natin sa buhay natin, pag nahirapan kaya tayo, aayaw na tayo kay Lord? Should we go back to our old lives? Ang hirap naman maging Kristiyano, ang daming bawal, ang daming hindi pwedeng gawin, ang daming ine-expect sa atin bilang mga Christians. Babalik na lang ako sa dati kong pananampalataya, walang bawal dun, sarap ng buhay dun So yun no nakikita ng Diyos. Kaya they had to wander around the desert for 40 years. Second time na pinakita ni Lord, Exodus 13:21. By day, the Lord went ahead of them in a pillar of a cloud to guide them on their way, and by night in a pillar of fire to give them light so that they could travel by day or night. Kung iisipin nyo yun, di ba? Ang sarap nung naging buhay nila. Although mahirap, pero kitang-kita nila by their naked eyes ang presensya ng Diyos. Bakit pillar of cloud sa umaga? Para hindi sila mainitan. Bakit pillar of night sa gabi? Para makita nila kung saan sila dadaan. And God is the same yesterday, today, and forever. We will always have a protection from God to lead us according to the right path that we should travel. Third time, pinakita ni Lord. Exodus 14:21. The Lord drove the Red Sea back with a strong east wind and turned it into dry land. Nung hinahabol na sila ng mga 600 chariots na yon and more than 600, including the horsemen, wala nang magawa ang mga Israelita kasi dagat na yan Wala ni silang susuungan. The Red Sea was before them. So anong ginawa nila? Nagko-complain na naman sila kay Moses. Kawawa nga si Moses kung babasahin niyo yung story niya. Sobrang stress niya. Pero he did not see the promised land. Kasi nagalit sa kanya ang Diyos. So sabi ni Moses, siyempre, he had to bring it to God. Anong gagawin namin? So he had to point his staff, and the Lord divided the Red Sea. Ang ganda nun, They were traveling on dry land, pero the walls of water nandun sa kaliwat kanan nila. Kitang-kita yun, pero merong modern adaptation yun sa movie natin, yung Moana. Nung baby si Moana, di ba? Tumatawid siya dun sa sea na yun hinawi nung mythical creature doon sa movie. So these were allusions to the biblical stories that we have. So, kung i-relate natin, kayang-kayang hawiin ni Lord problema natin Di ba? Na sabi ko na rin yun sa inyo, kung tayo ay wala ng susuungan, cornered na tayo ng mga burden sa buhay natin. The only thing we can do is to look up to God and cry unto the Lord, para
makatawid tayo sa pinagdadaanan nating bigat ng sitwasyon sa buhay. Fourth time, Exodus chapter 16, verse 12. The Lord told Moses, kasi nasa disyerto nga sila wala silang pwedeng kainin dun. Pwedeng pumunta sa mountain pero malayo. Talagang they were traveling around the desert. So gutom na sila and the Lord provided. At twilight, you will eat meat. Yun yung mga quails, pugo. So nakita nila yung mga pugo, nagbagsakan na lang dun sa kanila from heaven. And that was their meat sa pagpapagabi. Pa-dinner nila yon. And in the morning, you will be filled with bread. Ang tawag nila dito, manna. The bread of the angels. From Exodus chapter 16, verse 12. Minsan ini-imagine ko nga yun eh. Ang sabi doon, yung manna daw, tasted like wafer na masarap. Pero imagine mo, the bread of the angels bumaba sa langit and nakain nila. At ano yung significant dun sa manna? Pag sinasabi ng Diyos, kumuha lang kayo ng enough. Kinabukasan, yung mga matitigas ang ulo, puno ng maggots yun, ng uod. Pero nung inutusan sila ng Diyos, take an omer of manna and put it in a jar for the generations to see the bread. Hindi yon nagkaroon ng maggots. Hindi yon nasira because that was part of the Ark of the Covenant of God. Sabi niya, for the generations to see how the Lord provided for them. So itong mga pagkakataon na ito, makikita natin na we have a God that is powerful. Hindi lang siya basta kung sinong Diyos na sinasamba natin. He is the creator of the heavens and the earth. So ano man ang pinagdadaanan natin ngayon, He can address that. Because He is the Almighty God. Fifth time, Exodus chapter 19, verses 18 to 19. Mount Sinai was covered with smoke because the Lord descended on it in fire, and the whole mountain trembled violently. So yung panahon nila, they could hear, they could see the presence of God. Doon sa foot of the mountain, nakikita lang nila yung fire and smoke. But Moses was there talking to God. As the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke, and the voice of God answered him. So, kahit na nakikipag-usap ang Diyos kay Moses, Moses could only hear the voice of God. Because sabi ni God, no one can see my face or he or she will die. So pinaparamdam lang ng Diyos ang presensya niya sa atin. In our times ngayon, hindi na magpapakita ang Diyos. He ministers to us through the Holy Spirit and through the Word of God. So wag na nating asahan yung makikita natin yung trembling voice of God. Siguro pag sound na lang ng trumpet and we will see our Lord Jesus Christ in the air. To meet Him in the air. So ang ganda ng mga pangyayari noon sa wilderness. Makikita ninyo yung mga Israelites, they were all complaining, bakit mo pa kami inilabas sa Ehipto? Ang daming magagandang, masasarap na pagkain doon. Pwede naman kaming manilbihan na lang sa mga Egyptians. Okay lang kami, pero ngayon, hirap na hirap kami. And Moses being their leader, ang dami niyang inabsorb na problema. And there was a time that we would see Moses being weak. Kasi tao rin naman lang siya eh. Imagine mo, 80 years old, tapos nag-wander ka pa sa disyerto. Ako nga 61, hirap na akong maglakad, umakyat kung saan-saan, aakyatin mo pa ako ng bundok, hindi ko na yun kaya. But Moses did all of those things because God commanded him to.
Pangatlong tanong, why should the wilderness, okay na Asi, experience happen? Tatanungin nyo yun. They cried unto the Lord, pero dumaan sila sa disyerto, lahat ng klaseng hirap, bago sila nakalabas, going to the promised land. At tandaan ninyo, lahat ng mga tao na yon hindi nila narating. Si Moses pala, hindi niya narating yung promised land. He was only looking at the promised land on the mountain. Ibang generation na yung nag-lead sa mga tao na yun. Siyempre, yung mga matatanda doon, hindi na nakarating doon. Siguro kung mga ilang daang taon na yung iba doon, hindi na nila kayang paratingin pa yung promised land. Yung mga naiwang generation, it was already Joshua that led them in the promised land. So why should it happen? Bakit ganon? They cried unto the Lord pero nahirapan sila. Ang sabi doon sa Deuteronomy chapter 8, verses 2 to 3. The Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. So relate natin sa buhay natin. When you say wilderness, it's barrenness. Walang tumutubo. So spiritually, figuratively speaking, barrenness symbolizes a lack of spiritual fruitfulness. Hindi bumubunga ang ating spirituality. Bakit? May mga bagay na humahadlang sa atin. What enslaves us in this life? And what prevents or controls us to obey God? Siyempre, alam natin yung human nature natin. May mga bagay tayong hindi pa natin kayang bitawan just to obey God. Kaya, meron pa rin tayong wilderness kasi nga, sinabi sa Deuteronomy, God will test, will humble us to prove that we need God. Kasi kung tayo lang, baka mamayagpag tayo Maging proud tayo, wala tayong challenges sa buhay, we might forget God. Kaya kailangan tayong dumaan. Even through our wilderness, God will always be with us. Just as He did before the Israelites. Sabi ko nga sa inyo, yung 40 years ng pagsasama namin ni Pastor, nag-joke nga ako, 40 years in the wilderness, yay, we will be out of the wilderness. Pero hindi yun tapos pa. While we are here on earth, meron tayong challenges sa buhay. Marami kaming dinaanan ni Pastor. Alam niyo yan lahat. Financially, emotionally, spiritually, mentally, lahat na ng aspeto ng buhay namin, nadaanan namin yan. Wala kayo noon, yung pinagdaanan namin nung birthday ni Eunice, na trahedya sa pamilya. Alam nyo yun, sa mga kapatid ni Pastor. Ang daddy ko na tahimik na tao, naalala ko pa yun sabi niya, alam mo ba, kasi kakapanganak ko pa lang, nasa recovery room pa lang ako Alam mo ba, yung nangyari, parang eksena lang sa pelikula. Hindi talaga makapaniwala si daddy nun But, the sons of Kuya Bob,
maayos na sila ngayon. They are out of the wilderness ng pangyayari sa buhay nila. Pero of course, continually, God is dealing with them so that they will realize that they need God. Persecution, naranasan ko na rin yan. Sa former school ko sa Alabang, kasi namayagpag ako dun teaching the Bible sa mga non-Roman Catholics. Pinag-initan ako nung manang sa simbahan na directress namin. And I lost my job. Mahirap yun. Mayroon akong binubuhay na pamilya. But I only trusted the Lord. Yun pala, dadalhin ako ni Lord sa Laguna Bel Air School where He will bless us tremendously. Ang hirap noon, I was doing my work well, pero aayawan ka because the son of the owner became a Christian. And humbling experience, meron na rin ako niyan. Although, when I was principal, before I assumed the principalship sa Laguna Bel Air Science School, I was told 3 years contract lang as principal. Pero nag-extend nga ako ng 7 years. Ayaw din akong bitawan nun. But it came a time na kailangan akong mag-transition to another person. Para, sabi nga ng boss ko, paano kung na-pirate ka? Sino na ang tatay yung principal dyan? Dapat merong matrain. And it was a humbling experience for me kasi alam ko yung totoong kwento Bakit ako pinalitan? Pero syempre, parang social media na nadidistort na yung usap-usapan na siguro pumalpak yan, siguro ang daming nagalit dyan, siguro marami siyang hindi nagawang tama. Although ang tunay na dahilan, pass na ako sa aking contract as principal. Pero it was a humbling experience for me kasi I couldn't explain to every person, tapos na yung duty ko as principal. Nakakahiya din talaga to face the crowd na, hindi na yan principal. Pero yung mga loyal parents namin, many of them left the school. Ayaw nila ng bagong administrasyon. Kaya nga from 1,000 something na population na iniwan ko, it suddenly dropped down to 300. Yun pala yung reason ni Lord, because the school will close. At hindi ko kayang hawakan ng online kasi hindi ako techie. Nag-transition sa online schooling. So yung wilderness na yon, laging nandun si Lord Meron siyang purpose. Bakit mo yan kailangang daanan? Facing death? Dinaanan ko na rin yan. Nagka-COVID din ako, mutik na akong mamatay. Pero nandito pa rin ako kasi may purpose si Lord sa buhay ko. So ngayon, ano yung wilderness natin sa buhay? Sa mga sandaling ito, mag-isip kayo. Kasi sa classroom, pag may tinanong ang teacher, sabi, give the children 3 seconds to think. Ano yung pinaka-greatest challenge natin ngayon? Alam ninyo, pinagdadaanan ng pamilya namin ngayon. The greatest challenge namin ngayon. Kaya nga, tinitingnan ko nga itong aking notebook, padala ni Ninang Jane. God has made everything beautiful in its time. Ecclesiastes chapter 3, verse 11. Konti pa lang yung pages Ibig sabihin, hindi na ako masyadong nakakapag-share ng Word of God kasi busy ako sa apo ko. I couldn't find time kasi pagod na rin ako sa maghapon. But God will always use circumstances. Although may mga nakaprepare ako, yun nga, hindi makapagsalita si pastor. So, salang bigla. Preach the word in season and out of season. Pero going back to Moses,
Sa dami ng hirap na pinagdaanan niya, hindi niya nakita, hindi siya nakatuntong sa promised land. Nakita lang niya. Moses, Deuteronomy chapter 34 verse 1, Moses climbed Mount Nebo from the plains of Moab to the top of Pisgah across from Jericho. There the Lord showed him the whole land. Eto, from Gilead to Dan, all of Naphtali, the territory of Ephraim and Manasseh, all the land of Judah as far as the Mediterranean Sea, the Negev and the whole region from the valley of Jericho, the city of palms as far as Zoar. The Lord said to him, "This is the land I promised an oath to Abraham, Isaac, and Jacob." Sa atin, ano yung promise sa atin ni Lord? I am with you always till the end of the age. So tayo po'y patuloy lang kumapit sa Diyos. Ano man ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ano man ang wilderness sa buhay natin ngayon, God will always be with us. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat. Alam niyo po, ang kondisyon ng bawat isa sa amin. Mga karamdaman, parang walang lunas, Lord. Mga financial na pangangailangan. I remember, Lord, sinabi ni Sister Jen noon na naranasan nila, wala na silang bigas. But dadating ang pagpapala. I remember din yun, Lord. Wala na kaming ulam. Biglang dadating, kapitbahay namin, sila Ninong Bong, Ninang Jane. May dala silang ulam. We would eat together sa bahay. Marami, Lord, pangyayari sa buhay namin. Pero pinapakita mo, Lord, sa amin na nandyan ka. And we'll continue to trust you. Ano man ang kalooban mo sa amin. Answered prayer kami. Hindi kami answered prayer. We will always trust in you. In Jesus' name we pray. Amen.